Hi guys! Welcome to my vlog. Ang tagal-tagal kong hindi nakapag-vlog. Dahil super busy kami sa pag-process ng papers namin dito sa USA. It's like napakahirap and napaka-busy. Dahil marami kang i-gather na papers, mga ganon. So, andito na kami sa USA, kaya I have a little bit of my time para makapag-vlog ulit. Kahit konting ano lang, as long as makakapag-share pa rin ako. So, marami pa din yung nagtatanong sa akin about annulment. And mostly yung tinatanong kung paano magsimula, kung anong unang gagawin. So guys, ito yung ginawa ko para isa-isahin ko na lang para hindi na kayo masyadong magtanong ulit. So ganito. Yung una kong ginawa, yes, I plan to have my annulment. And the first thing na gagawin mo talaga is dapat maghanap ka ng attorney na legit. Attorney na legit at saka attorney na humahawak ng annulment. Kasi minsan may mga attorney na hindi humahawak ng annulment. And hindi rin kayo pwede pumunta sa PAW kasi yung annulment, it's like a private case. Kaya dapat may sarili kayong pumunta kayo sa RTC. Pwede din kayo pumunta doon para makapaghanap ng legit na attorney. Or pwede rin kayong pumunta sa kasi yung akin kasi, ito ganito. First thing, naghanap ako ng attorney, right? Ang ginawa ko is, pumunta akong NSO. Doon may nakita akong isang place na may nakalagay na attorney, ito yung name niya, tapos attorney's law office, ganon. So, pumasok ako and nagtanong ako kung mahawak ba siya ng annulment case and kung magkano ba yung payment niya sa all-in processing ng annulment and kung ilang years, months matatapos yun. And luckily, at that time, he said, humahawak daw siya ng annulment. Sabi niya rin na, kaya nga, sabi nila, mabilis lang daw yan, mga ganon. So, wag na kayo mag-expect na mabilis yung annulment kasi hindi talaga yan mabilis. So, ganito. Yung una, naghanap ako ng attorney. And yung pangalawa, nag-gather ako ng documents like yung NSO, birth certificate ko, NSO, marriage contract namin ng ex ko, at yung birth certificate din, no, it's a PSA now. PSA pala, birth certificate din ng anak ko. So, tatlo yon. Yun yung binigay ko sa attorney. Yun. And so, naghanap ng attorney, nag-gather ng documents, and yun, pinasa ko yun sa attorney after nag-usap kami kasi parang nagkaroon na kami ng agreement nun. So, yun guys, nung nagkaroon na kami ng agreement, yun, hiningin na nga yung documents na gusto niya. And, dapat may proof of residence din kayo doon sa place kung saan kayo mag-file ng annulment. Actually, I got married in Giwan, Eastern Samar, and then I processed my annulment in Butuan, Agusan del Norte. Doon. So, medyo malayo, diba? And I have cousins there na doon ako kumuha ng proof of residence sa barangay nila. And yun, nakakuha naman ako at pinasa ko rin yun. Kasi magkakaroon din kayo ng problema kung wala kayong proof of residence. Kailangan din yun, importante din yun. And
And yun nga, and pangatlo is dapat depende sa inyo kung may agreement kayo na magda-down payment ka ba or ganon. Yan. So, yung ginawa ko is nag-down payment ako kasi yung hiningi niya sa akin is 100,000 pesos. So, nag-down payment ako ng 50,000. And ang sabi niya, the rest, magbabayad na ako simula kung mag-move na yung mag-start ng mag-move yung case ko. And the next day, nung nag-usap na kami, nagwayad na kami, the next day, nag-message siya sa akin na, nagpasa na ako ng, nagbigay na ako ng court order dun sa RTC, yun, pinasa ko na. Then, binigay niya rin sa akin yung court order ko, yung papers. So, guys, ito yung sample ng court order na binigay ng attorney sa akin. But, before siya nagbigay ng court order, pininto ko muna sa kanya lahat ng yung from the very beginning to the last na kung paano nag-end yung relationship namin as a husband and wife. Ganon. And yun nga guys, after that, mabilis siya. Super, mabilis siyang gumawa ng court order. Kasi the next day, binigay niya na ulit agad sa akin to. Pinasa niya na agad sa RTC. Ganito yung example ng court order. May ganitong Republic of the Philippines, Supreme Court, Regional Trial Court, and then nandito yung pangalan ko, Gretchen, and as a petitioner, ayan, tapos versus yung ex ko. And dito lahat nakalagay yung mga sinabi mo, yung kung kailan kayo kinasal, lahat ng details ng marriage niyo. Dito nakalagay lahat. Tapos, yun nga, may nakasulat lahat. So, ito yung unang binigay niya sa akin. Actually, dalawa nga yung binigay niya sa akin para sure. So, after that, yun nga guys, after that, nagkaroon na antay na kami ng summons. It really take a long time kasi as what I said, that was a snail mail, super. And in my previous vlog about my annulment, I was very nervous kasi parang feeling ko bago pa lang ako, hindi ako magpalagay, ganun ako nang laga, ganun, diba? So, at this time, I'm like more confident, char. Yeah, but, yun nga guys, sa mga nagtatanong ulit kung paano ko daw sinimulan yung case ko, maghanap ng legit na attorney, mag-gather ng documents, at of course, dapat magkaroon ka ng pera. Pambayad. Depende sa agreement niyo. And, by the way, yung nangyari sa annulment ko is, I was the one who really did a lot of it. So, medyo mabilis siya. So, guys, you can drop your comment if you have another questions, then I will make another vlog for me to answer that questions. So, thank you guys.